Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang mabuting balita sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kapitulo 12, versikulo 14 hanggang 21. Ang mabuting balitang ito ay patungkol sa propeta Isaias at ang kanyang propesiya patungkol sa lingkod ni Yahweh, lingkod ng Diyos na darating, at ito ay nagkakaroon ng kaganapan sa katauhan ng ating Panginoong Hesus. Siya ay totoong Diyos na nagkatawang tao upang bigyang kaganapan ang lahat ng nakasulat sa kasulatan. At sinabi sa aklat ni Propeta Isaias na narito ang lingkod ko na aking hinirang, na aking minamahal at lubos na kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu. At ito ay nagiging totoo sa ating Panginoong Hesus. At siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa. Hindi siya makikipag-away o makikipagsigawan, ni magtataas ng boses sa mga lansangan. Hindi niya puputulin ang tambong marupok, hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap, hanggang katarungay hindi nagtatagumpay ng ganap, at ang pag-asa ng mga hintil sa kanya ay ilalagak. At sinasabi sa mabuting balitang ito, ayon din sa aklat ni Propeta Isaias, na ang lingkod ng Diyos ay magpapairal ng katarungan. At ano ba ang katarungan na dala ng ating Panginoong Hesukristo? Ang katarungan na ito ay katarungan ng krus. Katarungan ng pag-ibig at pagpapatawad, sapagkat tayong lahat, mga nilalang, ay nagkasala. At kung katarungan ang pag-uusapan, dapat tayong magbayad sa ating mga kasalanan. Ngunit upang tayo ay maligtas at sa ganun ding paraan ay mabayaran ng mga kasalanan, kailangang magkatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo, magdusa, ipako sa krus at mamatay upang bigyan ng katarungan ang pagbabayad sala. Sa madaling salita, nabigyan ng katarungan ang sangkatauhan sapagkat may nagbayad ng ating mga kasalanan, ang ating Panginoong Hesus. Kaya nga, inilalarawan sa mabuting balitang ito na ayon din sa mga sinabi ng Propeta Isaias na dumating ang ating Panginoong Hesukristo na walang pagnanasang makipag-away o makipagsigawan. Ang ibig sabihin, dumating siya rito hindi bilang kalaban ng tao, kung hindi bilang kapatid, bilang kaibigan, isang Diyos na nagkatawang tao na kayang magmahal. At hindi raw siya magtataas ng kanyang tinig sa mga lansangan. At alam natin ang karanasan na ito. Minsan, para pahiyain ang isang tao sa kanyang pagkakamali, kailangan siyang sigawan sa mga lansangan sa harapan ng madla upang ipakita, ibulalas sa lahat ang kamalian at kasalanan. Ngunit hindi ganito ang pagdating ng Panginoong Hesukristo. Siya ay katulad ng isang korderong dinala sa patayan na hindi nagsasalita. Alam niya ang ating mga kahinaan at kasalanan, ang ating mga pagkakamali. Ngunit tahimik niyang kinuha ang mga ito sa kanyang sarili upang bigyang katarungan ang pagbabayad sala. Ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo ay mukha ng pag-ibig. At pinagpatuloy pa sa ebanghelyong ito na hindi niya puputulin ang tambong marupok at hindi rin niya papatayin ang ilawang umaandap. At totoo, tayo ay mahina, tayo ay marurupok, katulad ng mga tambong humahapay na. Madali tayong matukso, minsan ay madaling bumagsak sa kasalanan. Minsan din ang ating mga pananampalataya ay parang ilawang umaandap. Ang ating pag-asa ay para bang ilawang unti-unti nang namamatay. At dito tayo inabutan ng Panginoon. Binigyang katarungan sapagkat hindi niya tayo pinutol. Hindi niya pinatay ang ilawang umaandap. Ngunit binigyan pa tayo ng pagkakataon upang magsimulang muli.
Tayo ay mahihina, ngunit tayo ay kanyang pinapalakas. Umaandap na ang apoy ng ating pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ngunit ito'y muli niyang pinapaigting dahil sa pagpaparanas niya ng pag-ibig sa atin. At ito ang katarungang dala ng ating Panginoong Jesucristo, ang lingkod ng Diyos, ang lingkod ni Yahweh, na naparito hindi para tayo ay akusahan at husgahan, ngunit kunin ang konsekwensya at kaparusahan ng ating mga pagkakamali at kasalanan sa kanyang sariling katawan, upang lahat tayo ay mabigyan ng totoong katarungan, ang katarungan ng pag-ibig na mula sa kalangitan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.